Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngening Aldo ning Martes kay niking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ingay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Ako po si Tita Doris. Kunwari gagamitin ko, it's our Tuesday edition. Tuesday edition, ganun ba? May ano na tayo? Kasi pagka Monday, Yeah, awit na awit, kwentuhang diba? kantahang Yeah, Katoliko. masayang kwentuhan, kantahan pagka Monday. Mhm. Ayan, so yung Tuesday, ngayong Tuesday. Tuesday na ito, ma'am, ay Ay, ano to, medyo, kasi may text messages sa atin, yung mga nanay, di ba yung okay, happy so ito yung post. Kaya Aha. lang, ito may konting twist. Okay, the twist is... Paano daw yung mga nagpapakananay na hindi nanay? Wow, ma'am. Tayo yun eh. Parang malakas ang tama niyan sa akin, ha? At sa iyo rin. Kasi daw, paano yung mga, yun nga, mga those who mother but are not really mothers. Okay. Hindi daw ba i-greet? Actually, wala namang bitterness yung mga text. Aha. Iba-iba eh. Yung tanong lang, oy, greet mo naman ako. O ikaw ba may nag-greet sa'yo? Oo. Ako, Miss Doris, Oo. nakatanggap ako ng rose. Ikaw ba yes. ay may natanggap din? Oo. Ma'am, nagkataon lang hindi tayo magkasabay Mhm. nung oras na yon. Pero siguro, mas madadagdagan yung roses mo kung medyo Kung nagsabay nagstay ka pa tayo. ng konti. O kasi yung sa akin, ayun nga, very touching, no? Yung makatanggap ka ng roses. At ang matindi nito, hindi ka naman talaga ganun kakilala pa nila, no? But since considered ka nila na nanay, Mhm. binati ka nila. So, tama-tama yung topic natin, Mami. Ay, Oo Mami. nga. Mami Karen tuloy na. Pa-Mami Karen tuloy ako. May Ma'am tumatawag Karen, sa no? akin ng ganun. Mhm. Pero natatawa ako eh kasi, di ba yung kinukwento ko, mula nung bata ako, hindi ko inambisyong maging nanay. Okay. Pero, Ay, sabi ng mga nakikinig, ay, wala nang parang, mm, hindi ko na pwede palang ireto kasi ayaw pala talaga mag-asawa ni Ma'am Karen. well, Oo. calling yung tawag. Pero I think yung iba kasi, nag-aalangan tuloy bumati. Mhm. Kasi ang feeling nila, pwede tayo ma-offend. Pwede. Diba? Yung Eh, ganun, no? Pero para sa isang taon, hindi na sila matakot na bumati. Mag-greet. Walang problema doon. So, yung Yun. question ngayon, paano daw yun? Aha. So, yung topic for today is mothering for non-mothers or for those who are not mothers. Nanon mo rin nasabihan nito. Kasi, atintamong amanwandang, ano to, African proverb, Miss Doris? Okay. Yoruba yata na tribe. Yung sinasabi nila, it takes a village to rear a child. Wow. Nanon mo rin Lalim. nasabihan nito. Pero it's, para sa akin, no, very, very Christian Mhm. yung proverb na yon. Kasi, remember, nung atatandaan ng tamo po, deng mumunang Kristiyano, yung sasabihin na, parang mga commune eh. Naku, baka mapagsabihan ako sinasabi ko, communist. Ay, iba yun. Commune, buri nang sabihan, metong lang komunidad. That's where the term community comes from. Metong lang commune, metong lang abe-abe, metong lang, let's say, hindi naman village eh. Pero kaya ning metong nga community ngayon eh. Kasi when we say community, inanong buri na sabihan, buri na mong sabihan nita, abe-abe la, kay ba't may kakalugod, may papagmalasakit, Yes. maatin ang masabalking metong at metong. Mhm. At ing anak ko, anak niya naman ning community nga ita, ing anak na ning siping kumbale, anak ko niya naman. Mhm. May experience kasi ako ng ganun, Miss Doris, Mhm. nung nasa Quezon City pa ako, yung isang, kung saan kami nakatira, parang row of apartments na enclosed, may garden kami sa harap. Yung mga bata ng kapitbahay, parang mga anak namin, na mga, ang sarap ng pakiramdam. At para sa mga nanay, na kinukwento din nung nanay na kapitbahay namin, masarap din yung pakiramdam na alam niya safe yung kanyang mga anak. Kasi working mothers, yung tatay OFW, Yes po. yung nanay working din. Lagi niyang sinasabi, safe ako na kahit wala ako,
nandyan siya. Nandyan kayo. Yung mga anak ko hindi mapapabayaan. Mhm. Kami nagtatrabaho din nun. Tapos yung isang apartment naman, may lola na nandun. Mhm. Di ba? Parang complete family kami. Mga tito, tita, mga kuya, ate. Yung dun sa kabilang apartment, si lola. Yung may gano'n na sense. Tapos, pag kumakain kami, nagluluto kami, kakain din yung mga little Mhm. boys. Boys yung mga nandun. And one little girl. So, that's how it feels to be in a community. I'm sure yung mga listeners natin may ganyang experience din. Mhm. Tama, mama. At saka, mama, yun nga no? Parang, ang isa sa ingredient nun, yun nandun yung unity. Unity, Diba? Yun that's Ay, well, true. kaya nga siya community. I think galing yun dun Mhm. Diba? Diba yun sa spelling pa lang niya. Mhm. Sa bandang dulo niya, Mhm. unity. Diba? Mhm. Komunikasyon na pare-par na nagkakasundo. Mhm. Kaya, community. Hindi mo matatanggal na may tampuhan din. yes, Siyempre. oo. Agyang ka rin naman. Ugyang ka rin mong may kapatid dating may pagtampo. Eh. Mhm. Pero naburing sabihan nita, mila ko yung lugod. Yes. Naburing sabihan, no may kakasundo. Yeah. Ano yan? Spice of life. Yes. Oo, ma'am. So, yan. Mhm. Tutuloy. At may may mga proverbs tayo na galing dun sa, ano nga ba yung babaeng hindi naman nanay, pero nagpapakananay. Ano yung ibig sabihin nito? Pinangungunahan mo ba yung nanay ng mga anak na inaalagaan mo? Hindi naman. Hindi naman. Feeling mo ba, Miss Doris, ganun? Kasi ikaw may experience din na Ayoko, ganyan. ma'am. Oo, kasi nga, 'di ba? Meron akong anakan Anakan. ngayon, no? Mhm. Pero alam ko ang limitasyon ko, 'di ba? Mhm. Mas nakakatakot nga, ma'am. Mm. Kasi dahil hindi ka nanay, parang alam mong hindi mo siya pwedeng basta pagalitan. Mhm. Kasi baka hindi niya maintindihan kasi hindi mo siya anak. So, mas careful. So, medyo mahirap. No? Kasi, yun nga, sabi ko nga, pagka kasi nanay ka, Mhm. dahil ikaw ang nanganak dun sa kanya, balibaligtarin mo man, yung connection nyo hindi mawawala. Right. Whereas, yung ikaw ay concern lamang, Mhm. di ba? Talaga. Nagnananayan ka, pwedeng hindi nila maintindihan yung concern mo. Mhm. Mas madali ka nilang husgahan. Pwede. Diba? So, totoo yun. ang tanong ngayon, ikaw na nagnananay-nanayan, ayoko namang gamitin ng salitang pumapapel. Mhm. Nasa sayo na yun Mapapel. ngayon. Hindi Yes. parang So, kung term na... papaano ngayon? So, ano dapat yung attitude ng mga nagnananay-nanayan na, yun nga, may susundan ba siyang kasabihan sa Bible? Mhm. Or kung ano yung mas magiging masaya siya, yun ang susundin niya. So, yun ma'am. Kagaya ngayon, bakasyon. O, ma'am, wala akong anak ngayon. Nasa nanay niya. Nasa nanay niya Nasa talaga. nanay Opo. niya. So, pagka may pasok, nanay ako. May texter na tayo. Ayan. Yung tinatanong, paano na daw yung mga tatay na nagpapakananay? Ay, congratulations. O yung Doble. mga ni hindi tatay pero nagpapakanatay. Ayun, dalawa. Mga uncle, Mm, mga lolo, mga Tama. uncle. Tama. O yun. Yung So, tipong congratulations. yun yung topic for Mahirap yun, the oo. day. Paano, how do you join? Makanano kayong makyabe? Kening paano pinapalaki, di ba, yung mga bata? Parang extension to nung ating discussion last week. Kasi, di ba, yung mga, alala mo yung how do we rear leaders for the future? How do we rear church leaders in today's children? Yes. Yan. Hindi kaya ng nanay lang yan. Kahit magpaka-good mommy ka na, good mommy and good daddy sa bahay, kahit best mommy and daddy ka na, hindi nyo kaya mag-isa yan. Yes. Kasi kailangan may interaction pa rin yung bata sa community. Kung walang interaction yung bata, kulang, di ba? Yes. Kayo lang. Kahit sabihin mo may 3 kapatid pa yan, kulang pa rin yun Kailangan pa rin ng participation ng community. Yes. Yun, gusto kong balikan yung discussion na yun maya-maya. Okay. How to rear a child. If you're not the parent, how do you join? Kunyari, may kapitbahay ka, how do you join? Siguro, Miss Doris, gusto kong malaman, mamaya kwento mo sa amin ha, ano yung sinasabi mo ng mga limitasyon? How do you limit yourself? Makanano ka nung, anti mo, itapin, balo mo namang emo anak din. Yes. O, makanano ing pero alam mo, may responsibilidad ka Yes. To a certain extent, may idea din ako pag ganun, yung feeling mo may gusto kang gawin,
Pero, stop, Karen, stop. But you have to. May ganun na debate. Yes. Di ba? So, yung ating listeners kaya, tanungin nga natin, paano nga yung kanilang participation? At din kayo pong experience nung antimodeng Dara, Apo, o nung nanimon, o siping bale siguro, atin anak, apana bilindaki kayo, amaging seseyo, kut nandan ako mo po, nung atin kayong makanyan, nung inyang, keng pisamban naman, Apo. pota atin kayo naman sese, aman wanda. Dito sa Pampanga, ano yan yung term na sese, di ba? Oing sese mo. Alaga. Alaga. Ano yan oing alaga mo. At parang marami dito, no? I mean, mabait ang mga Kapampangan sa ganyan. Maawain kasi sila. So, parang marami ka madidinig na, Sexy. yun. Ang nag-alaga sa akin yung ganyan. Uy, kung sisingit ako, no? Singit pa go ng ahead. konti, no? Meron akong kakilala mo rin, no? Na parang ngayon tuloy, so yung kanyang nag-alaga sa kanya, tumulong sa kanya nung nag-aaral siya. Siyempre, matanda na siya ngayon, no? At etong inalagaan niya, kung nakikinig ka man ngayon, alam mo kung sino ka, talagang she takes time, no? Para iwanan yung trabaho niya Wow. and visit etong Nag-alaga sa kanya. Yes. Uy, nice. di ba? Pero dapat lang naman, di ba? Yun yan eh. So, parang kung alam ko ang topic na ito ngayon, sana pala tinanong ko sa kanya kung ano yung mga naramdaman niya Phone nung in, panahon na maya-maya. yun, no? Ayan. Pero, ayun, nakakatuwa. Kasi, ayan, hindi kailangan na lumabas sa iyong tiyan, sa iyong sinapupunan ng bata upang magkaroon ng link, no? Yung para antay dito, yung hanggang sa tumanda kayo pa rin. Para kayong sasabihin, para kayo talagang magtatay o magnanay. Diba, ma'am? Oo Yun. naman. Hindi naman kasi limited yung pag-aalaga. Ayan. Mamaya, may isang verse pa from Proverbs na pwede nating gamitin. Pero bago yan, manumpisa, pakiran naman tayo pa mo puing mapila na paganakam, po puing kantang The Lord's Steadfast Love. Lord's steadfast love endures forever. The Lord's steadfast love endures forever. The Lord's steadfast love endures forever. Steadfast love endures forever. Steadfast love endures forever. Steadfast love endures forever. The Lord is my strength and my song, my hope and my salvation. I shall live and recount his deeds. When I called upon him, he answered and set me free. The Lord's steadfast love endures forever. Steadfast love endures forever. The Lord's steadfast love endures forever. Steadfast love endures forever. Give thanks to the Lord our God, his kindness is everlasting. Let the house of the Lord exalt, we lift up our praises, rejoice to the Lord and sing. The Lord's steadfast love endures forever. Steadfast love endures forever. Steadfast love endures forever. Steadfast love endures forever. Blessed are we in the house of the Lord, we who come in the name of our Savior. Let us witness his marvelous deeds, let his light be upon us, we lift up our eyes and see. The Lord's steadfast love endures forever. Steadfast
Tamo po ngayon, kay King Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, kay katamong Archdiocesan Radio Station. Itang daramdaman tamo nandin, the Lord's steadfast love, yung kanta nga ito. So, yun talaga yung susi, ma'am, no? Lagi naman yes. lugod. Lugod. Ay, Marunong na magkapampangan si Miss Doris. Pero, amanuan tamong how to mother if you're not a mother. Di ba? Ano naman yan nano ingpisa sabihin tamo ngayon naman uling magparangalan tamo nung nano, dening kay katamong atin ng texters, tapin yung mga tatay daw na o lalaking nagpapakanatay, yung mga, yes. mga pamangkin, di ba? Yung inaalagaan. Na naman kasi buring sabihan nini, tapin, pag maragul tamo. Pero this is also our contribution to God's love. Kasi nagmamahal ang Diyos. Kaya tayo rin kailangan magmahal. So, ayun. Tama. Hindi yung isinusoli mo lang sa kanya, no? Kundi lumalabas, di ba? Sinishare mo. Kailangan diba? lumaganap pa. Yan, laganap is the term. Ayan. So, ma'am, yung mga teachers, yan yung mga feel na feel nila yan, no? Yung nanay sila, nagiging nanay sila sa mga estudyante nila. Ay, may kwento ako dyan. Diba? May friend ako, Montessori teacher. Alam ko naman, pero pumunta kami sa isang party. Yung pinuntahan namin na party, hindi alam ng lahat na teacher siya, ng little boys and girls pa. Ha? I think at that time yung tinuturuan niya mga preschool So, she was talking na, my kids. Ako, alam ko, when she says my kids, mga little boys and girls na pupils, no? Pero yung kasama pala namin na isa, hindi niya alam yon. So, nagtataka siya kasi ang daming kinukwento nitong si friend. Sabi niya, how many kids do you have? Oh, around 15. Okay, dahil mo anak, kaya Muntik na mabuwal. mahulog yung kinukwento. Kasi, I think we were in our early 30s din. Kahit naman nanganak ka mula nung 20 years old ka, hindi ka naman magkaka-15 anak, di ba? Sabi niya, how many children do you have? Oh, no. I'm not married. I don't have children. I'm talking about my pupils. So, tapos, kinwento niya. Pero, ini po'y malino kanita. Ining makiramdam, na-distinguish, nabalo, narinig ko kwento na, estudyante nila, no anak. Kasi ing lugod, panamdamana, para kareni nga na kareni. Anapin, I thought they were your real children. Yes. Diba? Galing, no? Oo. Kasi yun nga yung teachers. Ganun yung feeling nila. Yes. Pero, ma'am, ano yan? Dahil ba teacher yung kinuwento mo, pwede ba nating basahin yung isang message ng isang texter natin? Of course. Ayan. O, makinig ka. Mensahe mo na to from 9880. Ayan. Sabi niya, good afternoon po. Ako po, kahit dalaga ako, mother naman ako sa mga estudyante ko. Because I am a teacher. At nakakatawa pag minsan mas mahal pa nila ako kaysa sa mga true nanays nila. Ay, naku, sorry mga nanay, no? Pero, Matimpin makanya. yes. Lalo na, Nengkay, if they come from OFW families, hindi ko naman sinasabing hindi dapat mahalin, no? Yes. Pero yung attachment, syempre, kung si mami nakikita lang sa Skype o si teacher, pwedeng hawakan, pwedeng i-kiss, pwedeng i-hug. Ay, totoo yan, ma'am. Oh, di ba? Doon sa, di ba, meron akong mga batang alaalaga din doon pag maalis ako dito, di ba? Pagkatikista mode ka. Diyos ko, ma'am. Diyos ko, kapag inaakap nila ako doon sa, yung hindi ka makaalis, yung hawak-hawakan nila sa bewang nila. Tapos kasi, sister, di ba? At sa nakakatawa nun, nang tumatawag sa yung sister, maliit na bata, di ba? Kaya natatawa yung mga taong kasing edad mo. Kasi merong isang kwento na yung kasamahan ko sa apostolate work, o di ang bahay niya doon lang sa lugar nila, no? Ngayon, ang mapapagtanungan, yung kapatid ni sister, no? So, sabihin niya kunwari, Ate Karen, nandiyan po ba si Sister Maria? Tapos, nagugulat si ate kasi, Maria, tingnan mo naman yung naghahanap sa'yo. Ka-sister mo daw siya, di ba? Pero, yun, kasi parang ang feeling ng bata, nanay na nanay niya. Pero syempre, hindi niya tinatawag na Mother Maria, no? Kundi, Sister Maria talaga yung tawag. Kaya nga lang, ganun. At talaga, ma'am, alam na alam nila yung oras.
hinahanap nila talaga. Yes. Ayan, sa ating katekists. Mhm. Metong mo naman ka rin magpaka-ima. Naku, marami yan. Yung mga nasa cathedral, feeling ko, magte-text na yan maya-maya at sasabihin, I can relate. Yes. Mhm. Kasi sila yung mga nagbibigay din ng mga pagmamahal. Kung minsan, pati material na bagay, Yes. ibibigay nila eh. Atin metong magkwentuhan na, aruguan na. Hindat ba yung manumpisang klase, kukutan ko na karela, atin ako lapis, atin akong krayola, Mhm. atin na kayong ballpen, atin na kayong notebook. Trabaho ba ng katekista yan? Yes. At mama, nakakatawa nun dahil din dun sa pinapakitang pagmamahal ng anak-anakan mo or alaalaga mo sa iyong pagtuturo, sa iyong pangingialam sa kapitbahay. Hindi, yung mga ganyan, no? Mhm. Ikaw din na nagnananay-nanayan, no, na hindi naman talaga nga nanganak, merong nabibuild sa puso mo kung saan you are being, of course, inspired, no, and motivated. Ma'am, sa totoo lang po, I think the reason bakit po ako nagstay dito sa organization ng ganito katagal, nung pong bago akong nag-handle ng mga bata doon sa pinanggalingan ko, ano po yan eh, so, syempre, pinakilala ako na makakasama nila ako. So, for ilang weeks, magkasama na kami. Ma'am, ano yun eh, bumabaha doon sa lugar namin, no? Makati. Alam mo naman ang tubig doon, di ba? Yes, yes. Ma'am, siguro yung isang dahilan ba't nga nandito ako. Alam mo niyo po ba yung mga bata na siguro edad nila mga 10, ganyan, 9, no? Akala ko bakit sila nagmamadaling nauuna sa akin. Mama, ano ginawa nila? Gumawa sila ng paraan para mayroon akong pagtulayan. Para hindi mabasa ang sapatos ko. Mhm. Di ba? Yung parang, I mean, with the effort, no? Na parang, yun nga, hindi mo naman anak yun, di ba? Parang nakasama mo lang for several meetings. Mhm. So, ang tanong doon is, ganun ba nila naramdaman yung pagmamahal mo, yung concern mo sa kanila? Kaya sila din, nagbabato pala din ng ganung pagmamahal. And, yeah, you were being motivated by those actions. Mhm. Tama yan. Mhm. Penandit po, sundo tamo yung pipagkwentuhan tamo, pero ngayon ipakiramdaman tayo pa mo yung kantang Give Thanks to the Lord. Give thanks to the Lord, for He is good. His faithfulness is forever. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forevermore. Give thanks to the Lord, for He is good. His faithfulness is forever. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures I shall not fear when foes abound. My God, my Savior is near. I shall not trust in mortal things, but trust in the ways of the Lord. Give thanks to the Lord, for He is good. His faithfulness is forever. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures You are my God, I give you thanks, for you are my strength and my song. I shall not die, but blessed I live, proclaiming the works of the Lord. Give thanks to the Lord, for He is good. His faithfulness is forever. Thanks to the Lord, for He is good. His love endures forevermore.
Kenny Tamo Pamurin po king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM kay Katamong Archdiocesan Radio Station. Miss Doris, Yes. may isang magandang proverb na pwede nating gamitin. Sige, ma'am. Ano po yan? Yung sabi kasi nito, start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. Oh, parang Hindi yun naman sinasabing only mothers can do Yeah, that. so parang related yan dun sa kaninang nakwento kong binabalikan niya, no? Yung kaniyang foster or yung meron bang sa Kapampangan sumese? Hindi. Sinese o Senese, menese. yun. Sinese. Ano, past tense? Oh, senese dapat. No? Sinese. Sinese. Yan. Pero meron tayong bisita na pwede nga itanong naman Bisita natin sa yan kanya. Mainstay na yun din. Kasi number 1, boy siya. So, hindi siya Sige, pwede sige. maging mother. Oh, Number syempre. 2, baby pa siya. Kaya ang Baby? pwedeng ang tanong sa kanya is, meron ba siya na experience na pag-aalaga sa kanya nang hindi naman nanay niya nag-aalaga Mhm. sa kanya? So, Lola niya. Lolo. Lolo. hindi yun. nagte-text. Oo. Mm. Pero ma'am, dapat kasi nauna ba si Lola kaysa kay Lolo? Mas kaklose ko po yung lolo ko kaysa sa lola ko. Ayun. Pero yung hindi yung hindi ganun kalayo yung edad, yung agwat ng edad, meron ba? Parang tita or Wala po. Lolo. lolo, Lolo ninong, talaga. ninang, wala. Wala po. Wala talaga. O, yan. O, sige. Kasi nga yun. Tapos yung nag-guide naman sa'yo para makapasok ka doon nung ikaw ay nights. Si Mami yun no? Si Mami, si Lolo. Mami po. Mami. O, yun. So, sige. Ano kaya ang kanyang contribution sa ating katanungan na, ma'am, ano nga po ulit yung ating... How to mother if you're not a mother? How to mother if you're not a mother? Ayan. Kaya, Kaya nga Siyempre, kanina yung mga nag-text, Oo. di ba? Yung paano na daw yung mga lalaki na hindi tatay pero nagpapakanatay. Yung mga uncle nga. Ay, may kilala din ako na ganyan. Hindi na siya nakapag-asawa kasi ginawa niya, ano yan dati daw may girlfriend. Ay, nako, hindi naman niya naririnig. Hindi ko naman i-reveal kung sino. Hindi naman masyadong halata. Oo, ma'am. Baka pinatanda mo lang yan, pero si JV lang din yan. Ay, hindi. Dati may girlfriend. Ay, nako, nandito na naman si JV kaya halak-haka na naman. Opo. Kaso hindi ako makakalak masyado ngayon kasi masakit pa yung ulo ko. Tapos, ano yung kwento niya? Dating may girlfriend, pero may balak na daw silang magpakasal. So, hindi mo masasabing kaduda-duda yung kanyang pagkalalaki, di ba? May balak nang magpakasal. Kaya lang, yung younger brother niya, namatay. Yung mag-asawa, younger brother, and the wife, namatay sa isang aksidente. Yes, ma'am. May 3 anak. Naiwan sa kanya, yung 3 anak. Sabi niya, paano ako mag-aasawa nito? Although sabi niya, naisip naman din daw na baka mas madali kung itutuloy niya yung pag-aasawa kasi, Dalawa na sila. dalawa na sila. Kaya lang, unfair daw yon dun sa girl. Hindi pa sila magkakilala, saddled with responsibility Yes, na. oo. Instant. Ay, feel mo ba, Miss Doris? Oh, yes. Ganun ba? Ay, sa bagay, ikaw, Miss Doris, may asawa, no? Mm-mm. Kung ikaw yung girl, ganun yung sitwasyon, unfair ba sa girl yun? Well, depende kasi sa values. Ng girl? Siyempre, yes. Aha. So siya, sabi niya, teka muna,
hindi naman nakipag-break, pero parang they drifted apart. Kasi etong si uncle, napaka-busy na dito sa mga, sabi niya, puro minor de edad. Nagjo-joke nga ngayon kasi, professionals na yung tatlong alaga, Inalaga sabi niya, niya. nang dahil sa inyo, nasira ang buhay ko. Ay. Tapos, pero hindi, joke yun. Oh, yes. Alam naman nila na hindi ganon. Kasi, pinagtatawanan nila, ay, oo, uncle, ako yung number 1 na nira ng buhay mo. Tapos, susunod, I second the motion. Tapos, sabi nung bunso, ako yung third. Tapos, halak-hakan. Masaya naman, walang issue. Pero yun nga yung joke niya. Oo. Dahil sa inyo, nasira yung buhay ko. Ganyan. Isip ko tuloy. Ano? Sige, tuloy lang, Ang ma'am. saya nila. Yun nga, hindi na siya nag-asawa. Sabi nga niya, Ay. hindi na nga ako nagka-girlfriend ulit Grabe, naintindi ng Eh, Roses. anong nangyari dun sa girlfriend, sa fiancé niya? Hindi na niya alam. Kasi, parang she went abroad. Mhm. Kasi, he was busy. I think, ing pangane kanita, 6? Kay ba't ing tutuki, 4, 2? Parang ganun yung age. Talagang meneseya. Meneseya. Kasi, adwa lang may kapatid. Mete okay. ining kapatid na, yung wali na. Younger brother Mas na. naunang nag-asawa yung younger brother. Kasi parang etong si uncle, nag-aral muna Okay. Nag-aral, nagtrabaho. Kumbaga, nung tikyaning yung mag-aasawa siya, 32, 33 yata. Ganon yung age dapat. Si younger brother, may mga anak na. Si younger brother, I think mga 28 at that time, nung namatay. So, siya yung nag-alaga kasi may trabaho naman. Kaya niyang tustusan. Agyo nung papag-aral, agyo na lang sesen, dening pangunakana. Uneng syempre, yun nga, kasi very siya yung, unfair naman sa magiging asawa ko. May 3 anak kagad siya. Hindi pa nga kami nagsasama. Ganun Tatlo na. agad. Tapos, syempre, kabandara gula rin nga anak. 6-year-old, kindergarten, tapos mag-grade school, tapos ganyan, tapos ganon, tapos susunod, tapos, college. Yes. tapos iintindihin niya, makananula rin po yun, mag-college la, mag-kesyo la, mag-makanyan la. So, siya talaga yung natay. Oo nga naman. Ma'am, ako naman, medyo naka-relate ako ng konti doon nung pumasok ako doon sa buhay, may asawa, no? Para ding ganun, although 2 lang. So, masyadong mabait, mabait si bunsong anak, na yun na napangasawa ko. Meron kaming alagang 2 pamangkin niya. So, parang pagpasok pa lang, kaya nga nagbibiro siguro kaya hindi na kami binigyan ng Diyos ng grasya noon. Kasi nauna na. May grasya na. Yes, oo, yun yun. But, alaga yun nga, na, doon tinosese. I think doon, ma'am, sa Papano. Ma'am, I think nung panahon na yun, may effort Kasi parang bago pa lang, siguro, iba yun sa akin. Kasi nga, ma'am, pagka weekdays, nasa trabaho ako nasa Makati ako. So, uwi lang ako ng weekends. Ngayon, makikita ko yung mga alaga. I mean, tao yun, Yes, yes. hindi. Pangit pagka-alaga na, no? Pero yung, parang may meeting, kasi kukumustahin mo sila na nangyari na 1 linggo. Di ba? So, parang, kulang yung mothering mo sa kanya, sa kanila. So, pwedeng si husband siya yung mader-maderan dun sa Although, nandun naman po yung mother-in-law ko, no? Kaya nga lang, ma'am, kulang So, parang, kapag ka ikaw ay nagmamader-maderan, dapat kumpleto yung araw mo sa kanila. Yun. Kasi nga, I think may connection dun sa sinasabi ko, ma'am, kanina, na dahil wala kayong connection ng pusod, Oh, yes. kulang yung nararamdaman nilang pagmamahal sa'yo. Kahit na ikaw ay nag-e-effort, baka kulang yung appreciation or kulang yung pagmamahal. Kasi ma'am, hindi rin naman nag-succeed yun hindi namin napatapos yung aming alaga. Okay. Oo, yun. Kasi nag-iba na siya ng landas. No? But, yung effort, mas marami kapag pagka ikaw ay nagnananay-nanayan. Oo, effort talaga yun. Kung babalikan ko yung kakilala ko na naging natay. Binatang, matandang binatang natay na nanay at tatay. Effort talaga, biro mong he had to forgo. Tapos, professional. May mga offers sa kanya na
na ano din niya, hindi niya tinanggap kasi syempre sabi niya, yung unang consideration ko, kung lalayo ako, paano na itong mga alaga ko? Baka mamaya, isang araw, pag uwi daw niya, ba't ganyan na yung mga itsura ninyo? Although may ano naman, may Yes. mga yaya naman yung mga yun at that time. Pero iba pa rin kasi Yes. yung naaalala ko yung may friends din kami, mga mag-asawa, yung decision nila dapat at any given time, isa sa kanila nasa bahay. I think Yan. nakwento ko na yun sa Miss Lars, di ba? So, buti na lang yung mga profession nila kayang mag-freelance. So, they can work at home. So, kapag si tatay ang nasa office, si nanay dapat nasa bahay. Yes. Ang artist they can work on their own. Kapag si nanay ang nasa office, si tatay kailangan house band. Kasi gusto nila laging may kasama yung Yes. bata sa bahay. Although they have a housekeeper naman, may magluluto naman. Pero kailangan nasa bahay. Yes. Yung one of them. So, anong tawag doon? Hands-on parenting siguro. Yes. Mhm. Yun. So, pagka ganun, medyo yun yung mahirap hanapin. I mean, talagang it is a decision. Oo. Hindi siya po pwedeng, sige, o kaya yung kalahati lang ang sagot mo. Kailangan talaga buo yung sagot mo kasi it entails, talagang marami-raming sakripisyo. Effort niya. Yun. And to think, tapos iba pa yung families na may special children. Ay, oo. May kilala din akong gano'n. Nasa US ngayon. Yung ginagawa din nila, gano'n din. Kapag yung isa nasa trabaho, yung isa dapat nasa bahay. Kasi yung anak with special needs, kailangan daw pagtuunan ng pansin. Hindi nila ipagpapaubaya lang siya sa caregiver. Kasi kailangan either mommy or daddy is there. Yan, tama. So, pag tinina mo naman itong yung mga pumapapil na mga magulang, no? Dinesisyon na naman talaga Desisyon. nila, no? Kasi Tsaka talaga, kung sa trabaho may work plan, no? Di ba, meron talaga silang gagawin, Ito, no? sabi nung isa, one of them, mahirap pagdesisyonan yung ganon kasi daw, in the first place, kapag yung kinikita, imbis nakikita ka ng 200, kikita ka ng 100 lang, Yes. kalahati, or 150. Yung ganon. Syempre sabi nila, may needs especially itong family with special needs nga yung isang anak. May gamot, may kesyo, may ganyan. Kailangan ng check-up, kailangan ng rehab, ng therapy. Pero, kailangan iba daw yung pera, iba yung pagmamahal ng Yes. magulang. Kasi Di nga, baling kulang ng konti yung pera. pero yung attention, dapat present. Yes. Yan. Oh, Ako, medyo, Nako. bumalik tayo sa parenting ng totoong parents. Pero yung topic talaga, how to mother if you're not a mother. Yes. Oo. Balikan after the break. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Tinipon tayo sa pagmamahal ng ating pong si Jesus. Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa sa haring nakapako sa krus. Dakilang pag-ibig saan man malahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Puri't ibigin ang ating Diyos na siyang unang nagmamahal. Kaya't buong pag-ibig
manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Iwasan lahat ang pagkabohok, pag-alinlang at yamot. Sundin ang landasin ni Jesucristo, at ito'y halimbawa ng Diyos. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Mapalad ang gumagalang sa Diyos at sumusunod sa Kanya. Tatamasahin niya ang Kanyang biyaya, pagpalain siya't liligaya. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Kaya ni Damo Pamurin po king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ang kay katamong Archdiocesan Radio Station. At pisasabihan tamo pamurin po ining mothers, how to mother, if you're not a mother, parenting, parang naging general tuloy na parenting. Pero again, kanina Miss Doris, may sinasabi ka na expectations. Kapag nag-alaga ka, ano yung, di ba? I think dapat present yung kinanta. Aha, Kasi kung meron kang pag-ibig. dakilang pag-ibig, na yun ang ibinibigay mo dito sa iyong sese, wala kang expectation. Paano ba? Ano yung sinimulan noon? Kasi Aha. marami sa mga, ano yung nag-aalaga? Mm-mm. Naririnig ko yan lagi, Auntie Moana. Oy ni, anang makanya, ni nga na kay ni. Sesen ke, bang kanita po tantumwa ko. Ay. Sesen mo ko naman ni. Wapen. O, sasagot naman si bata. Wapen. Opo. Ay, opo, Ana. Mm. Kaya po tang metwan eh. Mm. Mo ka rin niya yung sesena. Hindi nun. Hindi mo sinabi yun, no? Pero yun eh. That's the Mhm. point. Mm-mm. Patsa menese ka, emuasahan, sesenda ka. Po Yes. tantumwa ka. Mhm. Menese ka, dapat, you have to do it for the right Mm. reasons. Yes. O ini paneda sa sabihan deng Mhm. matwa. Agyan ka nung deng pengaring at tinanak. Mhm. Naman buri na sabihan, potan tumwala, tin manese karela. Kasi Mhm. children will have their own lives. Yes. Atinang mag-abroad, atinang nukarin miras, atinang, paano magmadrela o migparila. Mhm. Diyan di takira kalwalan. Mhm. Although atin, lulwal, may kilala din kami, dinwalya kayong kumbinto Yes. Mhm. para mag-alaga ng Yes. magulang. Meron din akong May, isa. may ganon. Pero, nung talagang bukasyon na walita. Yes. Hindi na sila magkikita ng nanay niya, pero dun pa rin siya. Mhm. Anyway, so, yung pinag-uusapan natin, Miss Doris, yung sinasabi mo kasi, di ba, marami sa mga nag-alaga, Oo. Ay, parang yun nga, nag-end up na malungkot nung Kasi- tatawagin na siya. Kasi, yun yung sinasabi. I think sinabi ni JB yun, nasaan na kaya yung inalagaan nila. mhm, Di ba? Yun yun. Pero may connection kaya yun nung paano mo kasi inalagaan. mhm, Ano yung naitanim mo doon sa inalagaan mo? mhm. Well, depende kung ano yung expectations mo rin. Eh. Mhm. Kung kabutihang loob yung tinanim mo, kung mabuting loob tapos wala naman sa tabi mo, hindi ka Mhm. rin maaalagaan nun eh. Kung nasa Mindanao yun.
Yes. Paano yun? Hindi naman. So, I think the best solution there is don't expect. Yes, yeah, no And expectation. expectations always hurt. Nako. Eto na. Parang may hugot na to. Wala pong hugot. Talagang Wala. totoo yun. Yun ang Reality slap yun. Ayun, so, Mahirap kasi. Don't expect. At saka ito, potang asahan mo kasing atin maneseke ka o kaya menese ka, huling atin kang buring maneseke ka. Ano yun? Parang ginawa mong investment yung tao. mhm. Parang tinanggalan mo ng freedom. Yes. Nalala ko tuloy yung inaalagaan, well, ngayon nga, summer, so hindi ko siya kasama, no? Parang I think naging dialogue ko sa kanya, mag-aral ka, hindi yan para sa magulang mo, hindi yan para sa akin. Para sa'yo yan. Kasi pagka natapos ka, hindi mo naman ako kailangan balikan para sabihin mo, eto ho ang bayad doon sa pagtulong niya sa akin. Diba? So Oo parang naman. mas, ano yun, parang simula pa lang. Malinaw. Parang yung gano'n, no? And yun nga, kapag ka nag-aalaga ka, parang hindi maalis yun sa isip mo yung responsibilidad mo sa kanya na gusto mo magstay ng matagal dun sa kung saan ka man naroon, alam mo naghahantay siya sa bahay. So, yun, nanay-nanayan, kahit na hindi naman buong araw nandun ka, you make sure na, kumusta ka sa maghapon, at kumusta ka bukas, anong kailangan mo bukas. Yun. Pero not more on the physical man, no? Medyo, siguro makakatulong din yun, yung medyo aalalayan mo, aakbayan mo, di ba? Kung nandyan ka. Naku, eto. Absent. Yung isa nating kasama na hindi naman umupo ngayon, kasama natin. Si Kay, sabi niya, nung atin na laman pong utang alubreng sese, haliya po mi paborening menyese. Tama naman yun. Salamat. Kasi sana. kahit wala ka, pagbibilin mo yan eh. Yes. May bibilinan ka. Pakilaway yaya po yun eh. Pakilaway yay daray po. Diyan makanano or kung may kakayanan, di ba? Yes. Mag-hire ng caregiver. Pwede yan. Oo. Yes. True. So anyway, yan yung paano ba isa-summarize yung ating discussion for the afternoon. For mothers who are not mothers. For those. Kareng naman ima pero magpakayma. Kareng manese. Makanano ito. Simple lang. Yung sabi natin Miss Dorstan din, dakilang pag-ibig lang yung kailangan. At saka, many batanta mo naman kay katamong proverb, the African proverb, it takes a village to rear a child. Yes. Nanong rin na sabihan, itamungan, kailangan at mo responsibilidad para deng anak, dagul lang masalese. At galing din yun, di ba? Yung proverbs nga, kailangan bata pa lang tinuturuan. At baluta naman, deng pengari mo kabud, era agyong gawa nitang ilamon dili. Nyapin nung siping tamong bale, nung tita, tito, bapa, dara, lola, lolo, at nung nanuman, kaluguran, ninang, ninong, o sino man, kayabe tamo kay responsibilidad ay ita. Pero syempre, know your limits. Yes. Anyway, miras ta naman keng oras ning pamamun. Aryan tayo po kay katamong episode, kening panalangin. Ting lagyo ning ipa, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod mingib pa, miras na naman po ing oras ng kay kaming kapamunan. Papasyag ming tulami, kaniting pigkalubong pa, mi katago na mi sabi-sabi, mi papagkwento at miragdagabelwan, dikil king kay kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kaming ansana, lalo na detang kay kaming akakakwentuan, at syuka rin karelang pibale-bale, pipagobran, o nung nulaman ka rin ngeni. Paratila sanang maging masaya, pauli na naman yung pamanatili mo ka rin karelang puso, ipagkalog mo sana karelang maya pakalusugan, ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mula king nanumang kapahamakan, nung sakaling atin laman karamdaman, o daralan lang kasakitan, no nanumang mabayat akabilyan, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban, at paramdam mo karelang kay kang lugod at lunos. Iyapagmingan kay kaiti, king lagyo ng Heso Kristong kay kaming ginumagari, kaya bemuwat ning banala Espiritu, manggaman gingalanganga. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. king lagyo ning ipa, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Dakal pong salamat, karang may kiramdam, kaya kami ngeni,
Ngayon kaugtuan, kaya Ben ng Tita Doris and Ma'am Karen. At bukas po ulit, ini po yung JV, mamon kayo. Ayan, salamat po sa inyong pakikisabay sa amin ngayong tanghalian. Ako po si Tita Doris. Maraming salamat po sa mga mommies at sa mga nagmamami-mamihan. God bless us all. Ano, nakakagutom yan. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM. King katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Pasalamat at mamon ngening aldo ngayon. Siya'y marangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigaw, sa libutan. Ang ngalan niyang angking siningning ng bituin, liwanag ng Diyos, sumaati, langit at lupa, siya'y papurihan, araw at talan, siya'y parangalan, ating pagdiwang pag-ibig ang Diyos sa tanan. Hallelujah! Magdisigaw sa lahat, galingan niya'y wagas, kayong dukha sa lahat, pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Humayang ihayag